Magandang araw mga manonood. Kasama ninyo ang channel na Krasnota. Sa episode na ito, ikukwento ko ang kasaysayan ng mga kakaibang experimental motorsiklo na tinatawag na ELF. Umupo na kayo, magsisimula na tayo. Ang mga motorsiklo ng ELF ay isang malinaw na halimbawa ng kung ano ang maaaring mangyari kapag ang isang developer ng mga sasakyang pangkarera ang gumawa ng proyekto. Pero magsimula tayo sa umpisa. Ang kasaysayan ng kumpanyang ELF ay maaring subaybayan mula pa noong 1939 at noong una, pagmamay-ari ito ng pamahalaan ng Pransya. Ang organisasyong ito ay nakatuon sa langis at lahat ng bagay na may kaugnayan dito. Kumikita ang industriya at habang lumilipas ang mga taon, lalo pang tumitibay ang posisyon ng kumpanya. Sa broadcast ng karera ng kotse o motorsiklo, mapapansin natin karamihan sa mga sasakyan ay punong-puno ng logo ng iba't ibang sponsor gaya ng mga kumpanya ng gasolina. Mahusay na paraan ng pag-aanunsyo ang karera para sa mga brand na ito pero lumampas pa roon ang ELF. Noong 1972 ang higanteng kumpanya ng langis ng Pransya ay nakipag-partner sa Renault at nagsimulang sumali sa mga karera ng kotse. At dito pumasok sa eksena ang talentadong Pranses na inhinyero na si André de Cartanza na nagtapos bilang inhinyero noong 1967. At na makapasok siya sa kumpanyang Alpine, nagsimula siyang magdisenyo ng mga sasakyang pangkarera noong 72 para sa ELF. Ang Renault ay nagtrabaho sa mga prototype ng mga sasakyang pangkarera na 500 RS01 at Alpine na 440, dalawa na siyang nanalo sa karera sa Le Mans. Ngunit si Enripa ay nasa telponyo. Hindi lang kotse, kundi pati motorsiklo din. Ibinahagi ni Cartanza ang kanyang ideya. Si François Guet na noon ay pinuno ng marketing ng ELF at tagahanga ng auto at motor racing ang nagbigay kay Cartanza ng pinansyal na suporta. Ganito nga nabuo ang mga motorsiklo ng ELF. Ang unang produkto ng pakikipagtulungan ng ELF at Andre ay ang motorsiklo na ELF X na ipinakita sa publiko sa Paris Auto Show noong 1977. Ang X ay nangangahulugang eksperimento. Ito ang pagsasakatuparan ng mga ideya at karanasan ni Cartanza sa metal at plastic. Ang pilosopya ng inhinyero ay nakabatay sa mga sumusunod na prinsipyo: pagpapababa ng kabuuang bigat ng motorsiklo at pagpapababa ng sentro ng grabidad, paggamit ng natatanging suspensyon, at higit sa lahat, ang paggamit ng suspensyon ng motorsiklo sa panahon ng pag-arangkada at pagpreno. Paggamit ng makina bilang bahaging may pasan sa istruktura, perpektong distribusyon ng bigat sa dalawang gulong at mabilis na pagpapalit ng gulong sa pit stop. Pinalitan ni Andre ang harapang tinidor ng suspensyon na may dalawang magkaparalel na braso at naglagay ng single-sided swing arm sa likod na may console na kabit ng gulong. Pero pinakakagiliw-giliw, wala talagang frame ang motorsiklo. Ang pangunahing bahaging may pasan sa istruktura ay ang 4 na silindrong 2-stroke na makina ng Yamaha TZ750. Revolusyonaryo din ang pag-aayos ng mga bahagi. Halimbawa, inilagay ang tangke ng gasolina sa ilalim ng makina para bumaba ang sentro ng grabidad. Nagsimula ang mga pagsubok sa truck na Nagara noong 1978 at bilang piloto, inimbitahan ng mga taga-karta si Michel Rucheri, ang vice champion ng mundo sa klase ng 250cc. Mahirap para sa piloto ang konsepto ng motorsiklo. Hirap pumasok sa likuan ang ELF X, pero maganda ang stabilidad sa direksyon nito. Ang problema, hindi tugma ang Yamaha na makina sa mga kinakailangang parameter para sa bahaging may pasan sa istruktura ng motorsiklo. Naging napakalabo ng kinabukasan ng proyekto. May isang nagligtas sa sitwasyon. Isang alamat sa mundo ng motorsiklo. Sa Paris Auto Show noong 1978 ipinakita ang ELF X. At ang bahaging ito ng eksibisyon ay masusing pinanood at tinutukan ng 72 taong gulang na si Seiichiro Hondo. Sobrang humanga si Hondo sa disenyo, kaya noong 1979 nagsagawa ang mga Hapones ng test run kasama ang kanilang test rider at namangha sila sa mga revolusyonaryong ideya ng Pranses na taga-disenyo. Sa huli, wala nang makakapigil sa pakikipagtulungan ni Hondo at ELF. Nagkasundo ang mga lalaki na si Hondo ang magbibigay ng 1,000cc na makinang RSC Endurance at ang mga taga-kartaan ang gagawa ng lahat ng iba pa. Doon nabuo ang modelong ELF-E.
Ang Elf A ay unang lumahok sa karera ng Boldor noong 1981 at sumali sa lahat ng yugto ng World Endurance Championship. Nadumisa ng sitwasyon dahil sa madalas na hindi pagtatapos dahil sa hindi pagiging maasahan. Inayos ang motorsiklo at nakuha nito ang ikatlong pwesto sa karerang TTI Endurance sa Mugello noong 1983. Pagkatapos, sa isang espesyal na fairing, nagtala ang motorsiklo ng 6 na pandaigdigang record ng bilis sa Nardo Track, Italia noong 1986. Ang pinakamataas na bilis ay umabot ng 321 km kada oras. Noong 1983 natapos ang era ng 1,000cc na motorsiklo sa endurance racing at nagpa siya ang kumpanya ng Elf na pumasok sa prestiyosong mundo ng Grand Prix Racing. Suportado ng Honda ang desisyon at nagbigay ng mga unang makinang RS500. Kaya noong 1984 lumabas ang modelong Elf 2 na kilala rin sa palayaw na Blackbird. Ang motorsiklo ay nilagyan ng eksperimental na sistema ng pagpipiloto kung saan ang racer ay nagmamaneho sa pamamagitan ng pagtulak o paghila ng manibela. Sa kasamaang palad, hindi nakasali ang motorsiklo sa mga karera. Sa mga unang pagsubok, naging malinaw na hindi practical ang disenyo. Hindi lang sobrang nakatutok sa pagkontrol ang mga racer, kundi pati ang sistema ay masyadong sensitibo. Pagkalipas ng isang taon, lumabas ang modernisadong bersyon na Elf 2A na may tradisyonal na manibela. Sayang, pero sa mismong sandaling yon, napilitan si Cartanse na umatras sa proyekto ng Elf dahil sa pressure mula sa bago niyang employer na Peugeot kung saan siya ay gumagawa ng mga rally car. Pagkatapos umalis ni Andri, hiniling ni François Gite kay racing manager Serge Ross at engineer Dan Trema na bumuo ng hindi gaanong radikal na konsepto. Ang prototype na ito noong 1986 ay naging Elf 3. Ang British na racer na si Ron Haslam ay nagkarera gamit ang Elf 3 noong 1986 at pagkatapos ay lumipat sa Elf 4 noong 1987. Nakakuha siya ng kanyang unang punto sa World Championship sa Jarama, nanalo sa Macau noong 1986 at nagtapos na ika-4 sa overall standings noong 1987. Naging malinaw na gumagana ang proyekto. Nagkasundo ang Elf at Honda sa paglilipat ng mga patente para magamit sa disenyo ng production motorsiklo. At noong 1987, inilunsad ang unang production na Honda WFR 750 na may single-sided swing arm na gaya ng Elf. Ang Elf 4 ay karagdagang pag-unlad ng Elf 3. Nakakuha ito ng Honda NSR 500 na makina na V4 ang layout, pero nagkaroon ng hindi matagumpay na chassis na gawa sa carbon fiber at maraming technical na problema. Para sa season ng 1988 kinailangan ng malalaking pagbabago sa motorsiklo. Tinawag itong L5. Nagtapos ang racing team sa ika-11 pwesto ngayong season, isang kabiguan. Ang ika-17 ng Setyembre, 1988 ay nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon. Pagkatapos tumawid ng Elf Racing motorsiklo sa finish line ng huling karera ng season, natapos ang isang dekada ng kapanapanabik na eksperimento. Nagretiro na si François Gite at ilang taon nang nagtatrabaho si Henri de Cartanse sa Peugeot. Natapos na ang kwento ng motorsiklo na Elf, ngunit nagsilbi itong inspirasyon sa mga inhinyero at designer sa buong mundo, patunay na gumagana ang mga revolusyonaryong pag-unlad. Dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong atensyon. Kasama nyo, gaya ng dati, ang Cross Moto Channel. Maaari ninyong suportahan ang aking ginagawa sa pagiging aktibo ninyo. Lubos na hinihikayat ang pag-subscribe, pag-komento at pag-share. Hanggang sa muli nating pagkikita.